Ang isang pangkat ng mga inhenyero ay gumawa ng isang totoong buhay na tractor beam, isang pangunahing kagamitan ng space-facing sci-fi na maaring itulak at hilahin ang mga bagay sa malayo nang hindi nakikipag-ugnayan. Kapansin-pansin ang kanilang maaagang mga konsepto ng disenyo ay tila talagang gumagana, kasama ang mga mananaliksik na kinakalkula na maaari nilang ilipat ang isang ilang toniladang bagay sa isang tinatanggap na nakapagbabagal sa bilis ng humigit kumulang 200 milya sa loob ng 2 hanggang 3 buwan. Sila ay lumikha ng isang kaakit-akit o salungat ng electrostatic force, sabi ni Hans-Peter Skrubb, chair ng Aerospace Engineering Department sa University of Colorado Boulder sa isang press release. Ito ay katulad ng tractor beam na nakikita mo sa Star Trek kahit hindi halos kasing lakas. Bagamat malayo pa ito mula sa pagiging isang prototype na karapat-dapat sa kalawakan, ang isang tractor beam sa totoong buhay ay maaaring maging isang napakabahalang kasangkapan upang makatulong na linisin ang mga basura sa kalawakan na nagpaparumi sa dumaraming siksikang mga orbit ng Earth. Hindi pa banggitin ang isang mga pambihirang sandali kapag aktwal na ang tech ay tila papasok sa golden era sci-fi. Opposite attack. Ang mga mananaliksik ay nag-i-eksperimento sa kanilang mga disenyo sa pamamagitan ng paggamit ng mga isang malaking dalubhasang silid na vacuum na ginagaya ang mga kondisyon ng spasyo. Ang kanilang pinapabura na konsepto, ang isang tinatawag na electrostatic tractor, ay gumagawit ng higit pa o mas kaunti sa parehong mga prinsipyo na nagiging sanhi ng isang lobo na dumikit sa iyong buhok pagkatapos na ipalipad ito sa iyong ulo. Sa teorya, sa layong mga 50 hanggang 90 feet ang layo, maaaring gamitin ang isang spaceship ang device para kunan ang isang sinag ng mga elektron sa isang bungkus ng space junk na nag-uudyok ng negatibong singil ng mga debris habang gumagawa ng positibong sa service vessels, unti-unting umaakit sa kanila. Gamit ang kaakit-akit na puwersa, maaari mong talagang hilahin ang mga labi nang hindi kailanman hinahawakan ito, sabi ni Julian Hamwell, isang CU Boulder Aerospace Engineering na kasangkot sa pananaliksik. Ito ay kumikilos tulad ng isang tinatawag nating virtual leather. Pag-clear ng real estates, ang problema sa mga space debris ay hindi dapat maitin. Ayon sa Skrubb, ang Geosynchronous Orbit o GEO, isang lugar na lubos na nakikipagnanasaan sa kalawakan kung saan ang mga satellite ay maaring manatili sa isang nakaparehong posisyon na may kaugnay sa Earth, ay nauubusan na ng real estate. Bilang karagdagan, kamakailan lamang ay muling pinagtibay ng NASA ang kabigatan ng issue sa space junk sa isang ulat noong Marso na nagtapos na ang bahagyang pag-uudyok ng mga labi sa halip na alisin ang mga ito sa orbit ng buo ay maaaring ang pinaka-praktikal na solusyon. Mas madaling sabihin kaysa gawin at ayon sa mga pananaliksik, ang pagkakaroon ng pisikal na pakikipag-ugnayan sa mga labi ay isang potensyal na panganib na ginagawan mas higit sa paggamit ng isang hands-off na sinag ng tractor. Sasabihin ba nating kaakit-akit ang opsyon? Ang pagpindot sa mga bagay sa kalawakan ay lubhang mapanganib, paliwanag ni Kyle Champion, isa sa mga mananaliksik na kasangkot sa proyekto ng CU Boulder. Ang mga bagay ay gumagalaw ng napakabilis at kadalasang hindi mahuhulaan. Idinagdag ni Skrubb na ang mga tractor beam ay maaaring maging isang makalulubhang mas murang tool sa paglilinis dahil sa ang isang vapor na nilagyan ng isa ay maaaring umakyat sa dose-dosinang mga bagay sa panahon ng buhay nito.
Ayon sa nagdadala sa iyong gastos ng paraan, dagdag niya, walang gastong gumastos ng $1 bilyon para sa paglipat ng basura. Ikaw, ano masasabi mo sa videong ito? I-comment po yan sa comment section. At kung gusto mo rin mag-request ng video, i-comment na rin ang title para magawan ko ng research. And thank you for watching guys. I hope you like my video and don't forget to subscribe and click the bell button for more updates. And see you on my next video.